Nagkaroon ng pagpupulong sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Japan Bank for International Cooperation Governor Tadashi Maeda. Sa larawang ipinadala kasi ng Office of House Speaker, makikita na magkasama sina Pangulong Marcos at si Governor Maeda at Speaker Martin Romualdez. Pagdating pa lamang ng Pangulo sa Japan para sa kanyang 5-day official working visit, agad itong dumalo sa isang dinner meeting na inorganisahan ng Mitsui & Company and Metro Pacific Investment Corporation. Doon kasama sa libu-libong tao ang isang overseas Filipino worker na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Ito ang sinabi ni Bombo International News Correspondent G. Gonzales sa Ankara, Turkey. Kwento ni Gonzales, ang nasabing overseas Filipino worker ay mula sa Baguio City na naninilbihan bilang kasambahay sa Turkey. Batay sa inisyal na impormasyon nila, nakaligtas sa lindol ang amo na babae at inaalaga ang bata ng nasabing overseas Filipino worker, ngunit kasawiang palad ay namatay ito kasama ang amo niyang lalaki. Sinabi niya na maliban sa namatay ay may mga ilang pang overseas Filipino workers sa Turkey ang patuloy na hinahanap dahil sa pagguho ng mga bahay at gusali dulot ng malakas na lindol. Samantala, inihayag ni Gonzales na sa ngayon ay gumagawa sila ng paraan upang makalikom at matulungan ang mga kapwa Pilipino na naapektuhan sa nangyaring lindol sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing kailangan ng mga biktima ng sakuna tulad ng pagkain, damit at iba pa. Magugunita na umakyat na sa humigit kumulang 10,000 katao ang natagpo ang patay, habang libo-libo naman ang nananatiling nawawala dahil sa malakas na lindol sa Turkey. Ibinasura ng Korte Suprema ang graft cases laban kina Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pa kaugnay ng Coco Levy Fund scam. Isinampa ang kaso 3 dekada na ang nakakaraan kung saan di umano'y nagkamkam sina Enrile, Jose Concepcion, Rolando de la Cuesta, Narciso Pineda at Danilo Ursua ng 840.7 million pesos mula sa Coco Levy Fund noong 1983. Sa desisyong inilabas kahapon, binasura ang kaso dahil sa paglabag umano sa kanilang karapatan sa mabilis na disposisyon ng mga kaso. Ang mga kasong kriminal naman laban kina Eduardo Cojuangco Jr., Jose Eleazar Jr., Maria Clara Lobregat at Augusto Orosa ay binasura dahil namatay na ang mga respondent bago umabot sa pinal na paghatol. Ang Coco Levy Funds ay ang perang pantulong dapat sa pagpapaunlad ng coconut industry ng bansa sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.